Sa aking mga viewers at subscriber, welcome to my YouTube channel, Hermotech. Sa ngayon mayroon tayong isang Panasonic na component. Galing ito kay Pasi ng General Trias Cavite. Ngayon ang pinaka-complaint niya rito ay mahina na raw ang sound, tapos gusto niyang palagyan ng USB at saka Bluetooth na rin. Ngayon titingnan natin kung anong klase ba, kung mahina o baka sa speaker lang o ano ba, o sa STK. Ayan na, bubuksan na natin to, alisin natin sa pagkabalot. Medyo matagal na ito rito kasi nga marami akong booking eh. Ayan na, at tingnan natin yung likod kung nakaano ba. Okay. Ayan, naka 220 volts naman siya. Hindi makita eh. Meron natin. Ayan. Sana yun. Yan. Ngayon ang gagawin natin ay ipa-plug natin to, tapos lagyan natin ng speaker to. Isa itong home theater. Ang dami yung saksakan ng speaker. Titingnan natin kung gumagana lahat yan. Ayan na, ipa-plug natin. Titingnan natin kung may power pa ba. Ito na. Ayan. Naka-standby siya. Press natin yung power. Ayun. Medyo crowded lang yung mga buto nito kasi ayan oh. Medyo gas-gas na sa kakapindot. Ang hirap pindutin. Ngayon, ilagay natin sa auxiliary yan. Tapos subukan muna natin sa player kung talagang may sound ba. Bago natin, kasi ang pagkasabi niya sa akin ay mahina lang daw yung pinaka-sound nito. Yung mga ganit, ay napindot ko yung kanyang ano. Pindutin natin ulit. Teka, tanggalin natin. Tayo natin mawawala yung display. Ayan, mawala na. Pindutin natin ulit. Ayan. Nasaan yung auxiliary nito? Hanapin natin. Saan dito? Tuner, memory, just kita. Hindi ko makita yung auxiliary ah. Naka-DVD siya eh. Tuner. Diba to? Malfunction na yung kanyang mga button. Saan yung auxiliary nito? In? Teka, hahanapin muna natin. Ayan na, nakita ko na yung auxiliary niya. Tapos okay pa siya. May audio siya. Ayan, ginamitan ko lang muna ng player. Tapos lahat ng speaker niya ay gumagana pa naman. Ayan. Kaya siguro mahina ang sinasabi nilang mahina ang sound nito. Titingnan na lang natin yung speaker niya kasi pinadala niya lahat yung speaker. Kasi dito sa speaker ko malakas naman eh. Ayan oh. Yung speaker ko ang ginamit ko. Ayan oh. Ayan sa taas. Yan. Ngayon titingnan natin yung mga speaker nito dahil dala-dala niya lahat. Ngayon dahil sa okay naman ito, papalitan na lang natin to ng mga switch niya. Tapos i-install natin yung USB. Maaaring dito yung display niya. Tapos hanapin natin kung saan banda yung button niya ang ilalagay. Kasi okay naman siya eh. Meron siyang sound. Ayan. Kaya diretso na tayo sa nire-request niya. Ayan na, at bubuksan na natin to. Ang hirap talaga pag component, siksik eh. Ang hirap. Kalas pa lang, hirap na eh. Kailangan talaga maingat ito dahil
kailangan lahat ng wire nito may marking para hindi tayo magkamali ng pagsalpak. Kaya minsan sa shop inaayawan ito, mabuting-ting kasi yung mga ganito Ayan na, tatanggalin natin yung pinaka-distray nito. Tapos ito tatanggalin natin, dito tayo mag-i-install ng USB. Tanggalin muna natin yung pinakatakip niya. Tapos papasadahan natin ang hinang yung kanyang mga STK. Sigurado maluluwag na yan, pati yung mga regulator niya kasi umiinit yan Tapos maglalagay tayo ng blower dito. Wala siyang blower Ayan na, at kakalasin natin tong pinakatakip niya muna sa likod ito. Tapos sunod natin tong CD tray niya. Ayan na, nakalas ko na yung kanyang pinaka CD tray. Ngayon tatanggalin natin itong kanyang board. Pasadahan natin ang hinang yung mga STK na yan. Tanggalin natin yung pinaka display niya para ma-install natin yung USB. Ayan. Tapos itong transformer, mag-additional tayo rito ng 12 volts para supply sa ating USB player. At saka maglalagay tayo ng blower. Kasi pagka dito tayo kumuha sa kanyang mga regulator, ang daming regulator dito pwedeng kumuha ng 12 volts dito kaso hindi kasi ako nakikialam dyan dahil mahirap na, umuugong ayan may mga regulator nito. Pasadahan natin ang hinang yan, mga maluluwag na ito na yung kanyang sticky ngayon pasadahan natin ang hinang to, pati itong kanyang regulator. Ito yung regulator niya, parang sticky na rin. Yan. Pati yung lagayan niya ng speaker maluluwag na rin yung terminal kailangan nating pasadahan ng hinang to kasi baka pag nilagyan kasi ito ng USB, magagamit na ito tuloy-tuloy kasi nga nandun na lahat ng music Ayan, pasadahan muna natin. Unahin muna natin tong saksakan ng speaker. Tapos kailangan pala isurted muna natin yung filter nya bago tayo maghinang. Kasi nangyari na nga pala sa akin, buti naalala ko. Minsan kasi may kuryente pa itong mga filter nya. Ito, surted natin yan. Sana yung aking mga dorito. Ayan, wala na rin siyang karga minsan kasi yung iba may karga pa yan kaya mas maganda siguraduhin natin kasi masilan tong component once na madali mo yung kanyang system nito, naku, napakahirap yan maluluwag na yung hinang ng kanyang kikita to yan, naangin natin to yan. Sa kasaksak ng speaker nauuga, kaya ganyan, matagal na. Maganda tunog nito pag naayos to kasi home theater ito, kompleto speaker pa nito nandito, dala-dala niya lahat kailangan natin i-check, baka mamaya mayroong hindi na gumagana kasi sabi niya kasi sa akin humina na raw yung sound nito, kaya titingnan natin lahat. Tapos lalong maganda ito pag nalagyan niya ng USB. Lahat ng music nandun na, nasa YouTube na. Ayan, pasadahan natin tong pinaka STK nya. Sa mga baguhan natin, siguraduhin nyo lang na huwag dumikit sa kabilang linya kasi shorted yan pagka ganyan. Saka ang IC nito Panasonic, yung pinaka STK nito ibang klase Ewan ko lang kung may mabibili pa sa online. Mamaya ipakita ko sa inyo sa mga baguhan natin. Ang STK nito ibang klase. Nagdikit na yata. Ipapump natin yan. Double check na lang natin pag
natapos na hinang. Ayan, minto na yung aking electric pan, may sumabit. Ayan, malapit na. Siya itong kanyang regulator, medyo makapal pa naman ang hinang. Ayan na, napalitan ko na yung kanyang mga switch. Ito na yung mga bago. Ayan na, pati yung nandun sa kanyang panel. Ayan na yung ating mga luma. Ayan, tapos yung transformer natin ay kinalas ko na rin. Mag-additional tayo dito ng 12 volts. Ayan, at ang susunod nating isalpak ay yung display niya rito. Tapos hanapan na lang natin ang pisto kung saan yung button niya at saka yung saksakan ng USB. Ayan na, na-assemble na natin yung pinaka USB niya. Nandito na yung kanyang pinaka display. Tapos ito na yung kanyang pinaka saksakan ng USB. Tapos yung ating transformer ay nag-additional tayo rito ng 12 volts. Bali gumamit ako ng gauge 24, 20 turns. Ayan na, at ang ating sunod na gagawin ay i-ano na natin to, i-assemble na. Ayan na siya Ayan. Ayan na yung kanyang USB. Ayan, naglagay tayo rito ng blower. Ayan. Tapos ito na rin yung ating rectifier diode kasama yung ating kapasitor, yung additional natin na 12 volts. Supply ito sa ating module, tapos sa ating blower. Ngayon subukan muna natin kung accurate ba yung ginawa natin, kung iikot na ba ito bago natin ilagay yung ating display. Saka titingnan natin dito kung milaw na yung ating USB. Sana yung saksakan nito. Ito. Ayan. Tapos press natin yung power. Ayan umikot na siya. Tapos yung ating display ng USB ay ayan, gumagana na. Subukan niya natin sukatin yung voltahe natin kung tumama ba sa 12 volts. Naka 20 turns ako rito na gumamit ako ng gauge 27. Ayan, tingnan natin. Test natin dito. Ayan, 12.57. Ayan, saktong-sakto lang. Ayan, hindi na siya masyadong iinit kasi nga nandiyan na yung blower sa kanya, nakatutok na sa kanyang heatsink. Ngayon ang susunod natin gagawin ay isasauli na natin yung disc tray nito para mapatugtog na ito kung okay ba. Ayan, nasauli na natin yung pinaka disc tray nya. Ayan na siya. Ngayon ang gagawin natin dito ay sauli na natin yung pinakatakip niya, pero yung mga button niya rito hindi talaga gumagana. May problema talaga yung ating system. Mga button niya rito, lahat ng mga button dito yung power lang ang gumagana pero may kasama siyang remote at ipindot dito sa remote. Tingin ko may nag-open na resistor kung hindi sa resistor baka doon sa kanyang system. Ang hirap i-trace baka lalong masira pa. Kaya may remote naman siya, kaya sa remote na lang pwede na. Sabihin ko na lang sa may-ari, pinalitan ko na yung mga switch niya, hindi talaga gumagana Ngayon chinek ko yung kanyang speaker, busted yung kanyang tweeter. Ito ngayon nagpalit na tayo. Bali hindi magkatapat yung dinikit ko na lang ng epoxy. Ayun Tapos ito
Busted din. Ni-repair na pala eh. Ito yung luma oh. Ni-repair na pala ito. Siguro napunit. Ni-repair ay sinubukan ko ngang idugtong dito pero hindi ko na makita yung kaputol eh. Kaya hinalungkat ko yung aking mga stock. Kamuti nakita ko. Kaparehas talaga yan. Ayan oh. Kasi Panasonic din yan galing eh. Ngayon, sinik ko rin yung kabilang speaker. Yung tweeter naman niya ang may problema pero yung mid-range niya buo. Tsaka yung subwoofer. Kasi dalawa kasi yung speaker nito. Isang mid tsaka mid, ayun no, woofer. Ayun yung woofer niya. Ayan at i-assemble na natin to. Tapos i-check na natin to. Pag nga natapos na, saka na natin titistingin yung ating component. Ayan na, naayos na natin yung speaker niya. Kumpleto na, tumutugtog na ito lahat. Medyo ano na ito eh, yung sira-sira na, kaya nilagyan ko na lang ng stick weld para tumibay kasi mukhang nabubulok na. Ngayon itong kanyang speaker ay pinaghihinangan ko yung kanyang dulo kasi pinagsama-sama lang niya yung mid-range, tweeter at saka yung woofer eh. Ngayon ito may mga kulay-kulay naman tong kanyang mga speaker eh. I-ano lang natin, kunik lang natin sa bawat kulay niya. Kagaya nito, blue. Mayroon din namang blue rito eh. Kulay-kulay lang. Ayan at isasalpak na natin. Ayan na, nailagay ko na. Kulay-kulay lang din siya eh. Ayan, kagaya nito, kulay gray. Nasa gray rin siya, blue. Nasa blue rin siya. Partner-partner lang yung sa baba, itim din. Tapos ito red din dyan. Tapos partner din sa baba rin yung itim nya. Ganon din to sa kabila. Ito isang speaker tong kabilang side eh. Iwalay kasi yung mid-range nya, woofer at saka tweeter. Ayun gray. Ayan naman. Tapos ito blue. Tapos ito red. Tapos dito mayroon pa siyang maliliit na kasamang 3 piraso. Ito woofer. Ito yung pinaka-surround. Yung dalawang to. Ngayon nandito na siya. Dinala niya kasi lahat yung kanyang mga speaker. Wala siyang mga RCA, nilagyan ko na lang. Ayan, hindi na natin alisin sa pagkabalot. Bali tinanggal ko lang yung kanyang dalawa ito. Walang mga RCA eh. Kaya pinaglalagyan ko. Ayan na siya oh. Ayan, may mga RCA. Dito lang din yan isasalpak sa surround niya, left and right. Yan, yan. Maganda tunog nito, kumpleto pa eh. Ayan. Tapos yung isa, ayan na siya. Yung isa, yung medyo woofer na hindi naman masyadong kalakihan. Dito rin siya sa ayan. Dito siya. Kasunod. Ito kasing isa, out yan eh. Tapos ito auxiliary pa rin. Nakakunik pa rin yan sa ating USB Bluetooth. Pag sinit nyo sa yung USB natin sa auxiliary, pwede nila itong gamitin. Ngayon ang gagawin natin ay ititesting na natin to. Ayan na. Ayan na, nasa uli na natin. Patugtugin na natin to. Bali yung kanyang mga USB ay ito na. Ito na rin kanyang mga button. Ayan. Yan na siya. Tapos yung kanyang display ay nandito na rin. Ngayon unahin muna natin yung USB bago yung pinaka Bluetooth nya. Yan. Ayan na. Yan. Ay baka makapiright tayo. Ngayon yung naman, yung Bluetooth naman ang testing natin. I-press lang natin yung mode nya. Ayan. Tapos ito na yung ating cellphone. I-play na lang natin.